Palakpakan po natin si Sir Elmo Bayer. Well, I'm Paolo Villana. I'm from Baguio City. I'm 34 years old. Ano po ba ako 34? Perfect. Anyway, may mga taga-Baguio po ba? Malayo na Baguio, no? Mainit po lang. So, yun po. I-share ko lang po kung anong konting background ko. Bakit ako nasa in-global, ano nang nangyayari sa akin sa paggawa ko ng in-global. Okay lang? Yes! Yun po, konting background. Nag-migrate lang po kami sa Baguio year 1990. Hindi naman kami talaga taga-Baguio. Kung tatanungin kung bakit, nag-separate kasi ang parents ko. Okay? So, meaning to say, single parent. Sinalaki po ako ng isang single parent. May mga single parent po ba dito? Taas ng kamay, visually impaired na eh. Hindi ko nakikita yan. So, yun. Tama po, Sir Elmo. I am visually impaired, legally blind. Okay? Out of 100% na sight natin, ang nawala po sa akin is 95%. 5% na lang po naiwan. Mukha naman ako normal. Tama? Mukhang wala naman difference sa paningin ko. Tama po ba? Pero hindi po lahat ng blind, bulag, visually impaired, or legally blind, ay kailangan may deformation o may defect ang mata para masabing bulag. Ang nangyari po sa akin po, nagkaroon po ako ng optic atrophy. Familiar po kayo sa optic atrophy? Hindi po. Ito na nga po, ipapaliwanag ko na. Meron tayong optic nerve. Okay? Optic nerve. Familiar kayo lang sa optic nerve? Yes. Ang optic nerve, yan ang nagpo-process para makakita po tayo. Tama? Sa loob ng optic nerve, meron pang millions of nerves na nakakonect sa brain natin. Ang nangyari po sa optic nerve ko, nag-atrophy. Ibig sabihin, lumiit. Hindi na nagpo-flow yung blood and oxygen. Pagka nag-atrophy, lumiit yung optic nerve mo, hindi na nagpo-flow yung blood and oxygen. Ano ibig sabihin? Madi-disrupt ang paningin. Tama? Giving ako kayo ng analogy para maisip nyo, mapili ko ano nakikita ko. Okay lang po ba? Yes. Nasubukan nyo na po ba na ma-experience yung sobrang foggy? Ano pa kayo? Yes. Bulag na rin magparamdam. Wala na akong kausap eh. Yung sobrang foggy, zero visibility. You can see through the fog, pero hindi nyo ma-distinguish kung ano yung nakikita nyo. Tama? Yes. Yung po ang nakikita ko. Para kayong shadow silhouette ng lahat. Anino. Okay? Lahat kayo sa paningin ko ngayon para kayong mga multo. Shadow silhouette. Diba? Huwag kayong mag-alala. Lahat na nasa seminar room na to, lahat ng taga Cebu, guwapot magaganda ho. Paningin ko. Kasi paningin ko. Parang ko lang yung sasabi niyo para makasigurado tayo. So yun po, okay, uulitin ko, hindi mo ako since birth naging visually impaired or nagkaroon ng optic atrophy. Late 2001 lang po ako nagkaroon ng ganitong kapansanan. Ibig sabihin, 13 years pa lang po akong visually impaired or legally blind. Okay? Kung tatanungin niyo kung bakit ako nagkaroon ng ganitong kapansanan, bibigyan ko kayo ng tatlong good news with regard to optic atrophy. Okay lang po ba? Yes! Kanina pa po si Sir Elmo nagpaparinig sa inyo ng mga training, mga good news kung paano kayo pwede kumita ng malaki paggamit ng training sa tinuro ni Sir Elmo. Tama? Yes! Dagdagan na natin ng good news with regard sa sakit ko. Okay lang po ba? Yes! First na good news ko, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy or nasira ang optic nerve nyo, first na good news ko sa inyo, it is irreparable, irreversible, walang cure, walang surgery, operation, or even gamot para makakita ka ulit. Panghabang buhay na ho. Pangalawang news ko sa inyo, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, 1 in every 100,000 lang ho ang nagkakaroon ng ganitong sakit sa buong mundo. Ganun ho ka-rare ang ganitong sakit. Pangatlong news ko sa inyo, okay? Pangatlong news. Yung sakit na ito, meron po, naalala niyo yung share ko sa inyo kanina, yung single mom, nanay ko na nagpalaki sa amin, tama? Tatlo kaming lalaki, I'm the youngest, na sa tatlong magkakapatid, lahat po may lalaki, nanay ko po nagpalaki sa amin. Ano yung ibig sabihin? Yung mga single parent dito, tama po ba lahat ng mga single parents, gagawin niyo lahat yung best na effort nyo para mapalaki, mapakain, mabigay yung the best para sa mga anak nyo, tama po ba? Lahat ng pwede maging trabaho ng isang single parent, papasukin, tama? Lahat ng pwede maging extra income, gagawin para mapag-aral, mabigay the best para sa anak nila. Tama po ba? Yung po naranasan ko sa nanay ko habang lumalaki po ako nung nasa Baguio kami. Single parent, sinalaki. Up to the extent, nagbenta ko ng laman ang nanay ko para mapakain ko. Mga tusino, kung ganita. Naman nila. Mga naisip ka, nanay ko yan ah.
Actually, babatiin ko lang po yung family friend namin. Sobrang, last na nagkita po kami 1998, nakakakita pa po ako noon. Si Tita Lingoy na andito po, guest po natin ngayon. Okay, guest friend na narin ko po. Okay, ang point ko lang po, kasi ko ng kwento yung civil friend. Nung bata pa po ako, nagkaroon po ako ng commitment. May mga kabataan po ba dito? Yeah. Yung mga kabataan. Kaya kayo nandito sa global, nag-aaral pa kayo? No. Dahil ba't yung ginagawa yung global? Bakit? Gusto nyo makatulong sa parents nyo, tama? Na habang bata pa kayo, nakakapagbigay, gusto nyo magbigay ng komportable buhay magulang nyo, tama? Ako, yun yung naging purpose ko noon. Yung bata pa lang ako, nagkaroon ako ng commitment, sabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng conscious effort sa isip, sa puso ko, na sabi ko, someday mabibigyan kita ng komportable buhay. Hindi ko alam kung paano, pero i-bless tayo ni God. Okay lang po ba magbanggit ng word na God? Yes! Galit kayo? Sinisigawan ni Bibita. So yun po, okay, nagkaroon ako ng commitment, isip, puso, gusto ko mabigyan ng komportable buhay yung magulang ko. Sa mga magulang dito, masarap, di ba? Yung anak niya nagkaroon ng commitment na matulungan kayo mabigyan kayo ng komportable buhay someday. Yung po, commitment, ano po nangyari? Yung early days ko sa Baguio po, yung mga teenage days ko, na-involve ko sa isang organized basketball sa Baguio. Umiikot po kami ng mga panahon na yun, sa bataan ko, umiikot kami ng buong Pilipinas para maglaro ng basketball. Anong point ko po? Nung naglalaro po ako ng basketball, kumikita na ako ng pera. Yung pang-tuition fee ko, nagagaling na sa allowance ko paglalaro ng basketball. Ang question ko po sa inyo, sa mga parents dito, huwag na single parents, lahat ng parents nandito, yung anak nyo, siya na magpaaral sa sarili niya, malaking tulong po ba sa inyo? Yung commitment ko na matulungan ko yung nanay ko, mabigyan ko ng komportable buhay, natutupad ko na po ba? Natutupad ko na po. Yung time po na yon, 2000 naman, isang blessing ni God ulit, nakahanap po ako ng magandang trabaho sa Manila. Bakit Manila? Ang Cebu po is province, tama? Sinasabi natin minsan yung mga anak nyo, na or kayo mismo, nasabihan siguro kayo naman ng magulang nyo, o anak, pagka-graduate mo, maghanap ka ng trabaho sa Manila. Bakit? Ang tingin natin sa Manila, tayo mga taga-province, ang Manila is land of milk and honey. Land of opportunities, lahat ang pwedeng pagkaperahan, pagkakitaan nasa Maynila daw, tama? Nakahanap po ako ng magandang trabaho, blessing ni God doon, sa isang telecommunications company. Isang malaking telecommunications company. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng kumpanya, matagal na ako, tama? Sa smart po ako nakahanap ng trabaho ng mga panahon na yun. I was supposed to be the youngest supervisor smart at the age of 21. I was supposed to be the youngest. I was earning 20,000 pesos every month. Year 2000, malaki maliit. Hanggang ngayon ho, ang 20,000 pesos malaki pa rin, tama? Yung half ng salary ko, magkano, 10,000? 10,000 pesos, pinapadala ko po sa nanay ko sa Baguio every month. 10,000, yung mga single parents, yung mga parents dito, bigyan kayo ng sustento, allowance ng anak nyo 10,000 buwan-buwan, malaki, maliit. Malaki, lahat ng bills ko sa bahay namin, sagot ko na nung nagtatrabaho ko, ilaw, tubig, telepono, cable, even bill din ng nanay ko, sinagot ko na. So, grabe, no? Grabe. So yun po, anong point ko? Nung nakakapagbigay ako ng 10,000 sa nanay ko buwan-buwan, yung commitment ko na mabigyan ko ng komportable yung buhay pinakamamahal ko nanay, natutupad ko na po ba? Tupad na. Yung 2000-2001, yung pinakwento ko sa iyo ng mga panahon na yun, nasa peak na ho ako ng career ko. Yung mga kabataan mo dito, kumbaga, hindi naman sa yung position na meron ako noon, inaasam mo ng marami yun. Bakit? Isa ho, dapat ako sa pinakabata maglalaro sa isang professional league na laban ng PBA ng mga late 90s, early 20s, kung natatandaan niyo po yung NBA. Tatlo sila. Nagdaran ko. Dapat po maglalaro ako ng basketball professionally na noon. Tapos, nagtatrabaho ko, dapat maging youngest supervisor ng Smart. Ang point ko po, nasa peak na ho ako ng career ko. Tama? Lahat ng gusto ko po, bachelor, may sariling sasakyan, nakakatulong sa magulang. Unti-unti ko na ho naaabot yung mga pangarap ko. Na-imagine nyo, isang malaking baboy, lahat ng dreams ko na ando na ho. Unti-unti ko na nakukuha yung mga pangarap ko. Single. Hanggang ngayon ho, single pa ako. Ako naman. Single ho ako sa Cebu. Balik ng Manila. Yun po, okay? Unti-unti ko na naaabot yung mga pangarap ko. Pagdating ng late 2000 life-changing event. May malaking nangyari po sa buhay ko, matinding nangyari sa buhay ko po, life-changing from top to bottom. 180 degree turn po, umikot ang buhay ko. From top, bottom. Pagsak ang buhay ko po. Kung tatanungin ano nangyari, yung sinabi ko po sa inyo, nagkaroon po ako ng isang matinding kapansanan. Naging visually impaired, naging legally blind po ako. Ano po yung nasabi ko? Walang cure para gumaling. Tama? Ano po yung pangalawa? 1 in every 100,000 na nagkakaroon sa buong mundo, ganun career.
Yung pangatlo, gusto nyo malaman? Dito mag-enjoy kayo sa pangatlong reason, pangatlong news, with regard sa sakit ko po. Naalala niyo, kinukwento ko po na pinakamamahal kong nanay. Ang pangalan niya po si Tessie. Pinakamamahal kong nanay na pinagkalahin ko ng commitment na mabigyan ko ng maganda at komportable buhay. Tama? Si Tessie po, na nasa Baguio ngayon, is dual citizen. Nasa itsura ko naman po milaki. Tama? Ang nanay ko po is Filipino citizen and senior citizen. Mahina ko ang wifi dito, no? Yung nanay ko po, na pinagkalayan ko ng commitment na pagmamahal na nasa Baguio po ngayon, siya pa po ang naging dahilan para magulag ako. Ang sakit na optic atrophy is hereditary sa pamilya po namin. Sa sobrang rare, 1 in every 100,000, sa kagandahang palad po, ito na ko sa pamilya na bigyan ko sa kanila. May dalawang pinsan po ako nasa state. Magkapatid po sila, pareho silang visually impaired, legally blind nasa state. Bakit ito pinito nasa state? Even sa state, first world country, hindi sila kayang pagalangin. How much more ako, Paolo Avellana, nasa Pilipinas, paano pa ako gagaling third world country? Paano po? Anong po ito po? Nung time na nandun ako, na nangyari sa akin, nabulag ako, in span of 1 month, palabo, hanggang halos wala na ako kumakita. Na-imagine niyo po yung depression na dinaanan ko po, dinadaanan ko ng mga panahon yun. Nakakakita ka biglang mawawala yung paningin mo, ang hirap po. Ako niyo po, kayo po dito, sabihin po natin dito, lumabas si God sa harap niyo, huwag kayo mag-alala, hindi pa naman po kayo kukunin ng Diyos. Lumabas po dito, sabi ni God sa harap niyo, pwede kayo mamili, pero hindi kayo pwedeng tumanggi. Ano yung pipiliin nyo? Sabi ni God, mamili kayo out of the 5 senses. Anong 5 senses meron mo tayo? Sense of touch, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, sense of sight. Out of the 5 senses, sabi ni God, hindi kayo pwedeng tumanggi. Sabi niyo sa akin, ayoko. Hindi. Out of the 5 senses, mamili kayo ng isang sense na sa tingin nyo hindi nyo na ho kailangan. Or the least, na hindi nyo na, you can live without that sense. Mamili po kayo. Question, meron po ba dito namili ng sense of sight? Wala. Mahirap po mawala ng paningin. Pag nawalan ka ng paningin, para ka ng baldado. Tama? Para makarating sa harap, kailangan ko pa po si Sir Keith. Para samahan mo ko makarating dito sa harap, buti pa ho kumataba ang taas ng stakes mo. Yun po, yung sa akin po, ang hirap. Yung mga madadali sa inyo, napakahirap po sa akin. Ako, yung mga simpleng bagay sa inyo, napakahirap po sa akin. Ganun po kahirap mawala ng paningin. Tulad tayo na nasa Manila po, kung wala akong choice, kung bumalik na sa pinakamamahal kong nanay sa Baguio, kay Ali Tessie. Tama? Bakit? Wala na akong pwedeng magawa kung di bumalik doon dahil hindi ko na kaya mabuhay mag-isa. Tama po ba? Pagdating sa Baguio, ano po? Depression, self-pity, lugmok na lugmok ako. Bakit? Nasa peak na ako pa ng karir ko eh. Abot kamay ko na lahat ng mga pangarap ko. Pam, biglang buho ang buhay ko. Ako ito. Andiyan pa ba kayo? Hirap na, nag-acting ko, wala na pa ng tao. Magparamdam din pag minsan pa. So yun po, okay. Pagdating sa Baguio Lugmok, for 6 months, magpapakamatay ko ako nung dumating ako sa Baguio noong late 2001. Bakit po? Masama magpakamatay, kasalanan sa Diyos, tama? Pero may reason ako. Hindi ko sinasabing tama yung gagawin ko. Pero may valid reason ako para i-end yung buhay ko, tama? Masakit to eh. Ano pong masakit? Masakit po sa akin, yung physically, hindi na ako nakakakita, bulag na ako. Gamitin na natin yung term na bulag para mahabang yung visual period. Okay? Masakit po sa akin, physically, pagiging bulag. Tama? Mas masakit po sa puso ko, na alam ko, from that day on, pagdating ko sa Baguio, hindi ko na ho matutulungan yung nanay ko. Hindi ko na ho mabibigay the best na dapat na nabibigay ko na sa kanya. Intindihan nyo? Pangatlo po, ang mas masakit sa akin, hindi ka na nakakakita, masakit sa puso ko, hindi na ako makakatulong. Pangatlo, paglabas ko ng pintuan ng bahay namin sa Baguio. Tanong nyo kung bakit? Yung pangusga, pang-discriminate ng mga taong akala ho nila normal sila. Yung discrimination na natatanggap ko, natatanggap namin mga persons with disabilities, namin mga handicap, yung discrimination na natatanggap namin. Ano yung discrimination? Kayo po dito sa Cebu, sa branch ng Cebu, lahat na nandito po, tanongin ko kayo ngayon. Ngayong nalaman nyo, I'm visually impaired, I'm legally blind, sa akong bulag, tanggalin sa equation ng A Global, please, tanggalin mo muna natin ito. Ano pong naiisip nyo pwede ko maging source of income? Pagiging bulag, ano po? Tama, masahe. Ano pa po? Ano pa pong pwede kong pagkakitaan? Kakantahan. Pangarap ko'y di maabot, bawal na gamot. O, kita nyo po, na-discriminate nyo na ako kagad.
Tama? Dahil nalaman nyo I am visually impaired, isa akong bulag, ano pong naisip nyo? Magmasahe, kumanta. Hanggang doon na lang mo ba ang pwede namin gawin? Ako nyo po, isipin nyo po, huwag kayo ma-offend kung sinabi ko na discriminate nyo ako. Bakit? Even my own relatives, nadi-discriminate nila ako nung nabulag ako. Nung nabulag po ako, nagkaroon ako ng ganitong kapansanan, sinabihan mo ako ng mga tita ko. Pag-aaralin daw ako sa School for the Blind para matuto ako magmasahe at magkaroon ng long-term income. Masakit. Isipin niyo po yung masakit mo sa akin. Magandang intention nila sa akin, pero masyado na ako nabigyan ng limitasyon. Ako nyo, ang point ko lang po, nung nakakakita ako, ang taas-taas ng tingin sa akin ng pamilya ko ng ibang tao. Nung nabulag ako, hanggang dyan ka na lang. Ano bang nawala sa akin? Paningin lang naman, tama? Yung pagkatao ko parehong pa rin naman. Pero bakit kami nag-discriminate? Bakit pagka nakakita tayo ng handicap, ang feeling natin, wala na kagad dito. Pamamalimos na lang ang pwedeng gawin ng mga yan. Bakit po kami nabibigyan ng limitasyon? Bakit po kami nag-discriminate? Baka nyo, isa lang naman na nawala. Yun po ang pain, yun ang mas masakit. Baka nyo, salamat po, dito na lang makikipag-usap. Dito na lang ang tao eh. Wala na dito eh. Yun po ang pain ko. Na-imagine nyo yung sakit ang sinagalan ko. Kaya may reason ako bakit gusto ko magpakamatay. For 6 months, ginagawa ko. Nagtatry ako. Yung mga gusto kong inumin, tinago na ako ng nanay ko yun. Inalis ng nanay ko dahil iinumin ko dahil gusto ko nang i-end yung buhay ko. Noong mga panahon na yun, hindi na ako nagpe-pray. Kinakusap ko si God, pero inaaway ko siya. Sinasabi ko kay God, bakit ako? Bakit mo binigay sa akin itong kapansanan ito? Ang ganda-ganda naman ng intention ko, tama? Gusto kong tulungan ng pamilya ko, gusto ko makatulong ang ganda ng intention ko, bakit mo ako pinaparusahan? Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit ako? Sana mga kapatid ko na lang. Wala akong makakarating. Kasi, ko, bakit ako? Bakit ako? Kayo po dito ngayon, hindi ko alam kung anong reason nyo ba't kayo nag-in global. Hindi ko kayo kakilala, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam ang estado ng buhay nyo. Tama? Baka dumating din kayo one point in your life. Or baka right this very moment, dumadang kayo sa mga pain, struggle, hardship, difficulties ng buhay, na pinukwestiyon niyo si God na bakit kayo? Bakit ang hirap-hirap ng buhay niyo? Bakit yung kapitbahay niyo ang yaman-yaman, ang sama naman ang ugali? Ako niyo po, baka pinukwestiyon niyo rin si God kung paano ko pinwestiyon si God noong mga panahon na yun. Tama? Ang sa akin po, umabot ako sa isang point na imagine din, isang madaling araw, nagtali na ako the night before nakahanap po ako ng lubid. Alam niyo na siguro kung gagawin ko sa lubid, tama? Nagtali na ako sa leeg habang umiiyak ako. Habang sinasabi ko, bakit ako? Siloso ko ito, bakit ako? Bakit mo binigay sa akin ito? Bakit kasi ako? Nagtali ako pag-tingin ko sa taas. Ako yung sabi. Pagpakamatay, tinatawanan niyo. Hindi ko alam po saan ko itasabi. Bakit? I am blind. Bulag ako. Even pagpapakamatay, hindi ko magawa. Ganun mo kahirap. Ako yun. Alam niyo po na-realize ko noong moment na yun, tinanggal ko yung tali, humagulgulo ako sa iyak. Alam niyo na-realize ko, talin niyo kung ano. God saved me. Kung hindi ho ako bulag, patay na ho ako ngayon. Isipin mo, ng 2001, May 2001, kung nakakakita ako, baka umabot silang sa matinding problema na nagkaya ko magpakamatay dahil nakakakita ko na isabit ko, patay ako ngayon. Ako yun? God save me. Yung question ko na bakit ako, sumagot ang Diyos, audible. Dinig na rin ko, anli na ho, tatlo ho. 3 words ang sinagot sa akin, bakit hindi ikaw? Tinanong kita, pinalikan mo ko ng talong din. Pero alam niyo yung na-realize ko, bakit hindi ikaw? Oo nga naman. Ano bang nagawa ko? Ano bang nagawa ni Paulo para sa tingin ko hindi ako maging deserving ko ang dinadaanan ko? Tama? Kung kayo nahirapan ko sa buhay niyo yun, yung question yung sigat ng bakit kayo, balik kung kayo nasagot na ng Diyos, ano hindi kayo? Bakit hindi kayo? Naintindihan niyo? Ano bang nagawa niyo para i-question yung plano, yung purpose niya? Tama? Bakit? For 6 months, nung time na nabulag ako, nakita ko lang kasi kaguluhan ng buhay ko. Ang hirap, ang gulo-gulo. Tama? Is it safe to say, ang English ng kaguluhan is mess? Pwede ko ba? Yung pala, kailangan ko lang ma-realize yung message ni God behind my mess. Kailangan lang ma-realize nyo, kung dumadang kayo sa difficulties ng buhay, kailangan nyo ma-realize yung message ni God behind your own mess. Kailangan nyo ma-realize yung purpose, yung reason kung bakit kayo dumadaan sa mga problema, kung bakit kayo dumadaan sa struggle, sa difficulties. Ako po, kailangan ko ma-realize yung purpose, yung reason ko. Ano yung purpose? Ano yung purpose na yung reason bakit ako dumadaan sa difficulties?
hinahanda ako ni God for His greater blessing. Kung kayo nahihirapan ko sa buhay nyo ngayon, kung kayo nahihirapan ko sa buhay nyo, don't give up. Don't quit. Bakit? Hinahanda kayo ni God for greater blessing. Piniprepare tayo for His greater blessing. Pag nag-quit kayo dahil nahihirapan kayo, hindi nyo malalaman kung ano mapuputungan nyo kung magiging successful kayo. Tama? Don't quit. Huwag kayong, kung nag-fail kayo ngayon, okay lang yan. Hindi pa yan nagtatapusan. Tama? Marami hinahanda ang puso natin. Kung ibigay ni God yung blessing right this very moment, hindi handa ang puso nyo. Mamaya wala na yan. Tama? Piniprepare ko tayo. Isipin nyo, kung hindi nangyari sa akin ang pagiging bulag, walang Paulo sa yan sa harap ko ngayon. Bakit? Baka nasa PBA na ho ako, baka naglalaro ako ng basketball. Ano pa ho? Baka maganda rin trabaho ko sa smart. Hindi ako makakarating ng Cebu para makausap po kayo. May purpose, may reason. Hindi naman natin bakit ngayon. Hindi natin bakit ngayon habang dumadaan tayo sa difficulty niyon. Pero don't quit, malalaman yan. Everything happens for a perfect reason. Ano? Nung sa akin po, nung naka-recover po ako, sabi ko sa sarili ko, kung iiyak lang po araw-gabi dahil bulag ako, okay lang. Kung bawat patak ng luha na lalabas sa mata ko, 1,000. Hindi ho eh. Nung natuyo, nakuha ko lang musa. Sabi ko, isang cent lang na nawala. Isang cent lang ang nawala. May 4 pa palang natira. Bakit ako mag-focus doon sa nawala? Na pwede naman ako magpasalamat doon sa 4 na natira. Tama. Diba? Kahit hindi tayo nakapingin doon sa kakulangan. Kahit tayo nakapingin doon sa mga kulang ng buhay natin. Hindi natin napapansin yung mga kalabisan, yung mga blessings. Ako nyo, lagi natin tinitingnan yung wala tayo. Ba't hindi natin pansin yung meron tayo? Bakit? Mas marami pala. Count your blessings. Amen. Naku, yung point ko. Sabi ko sa sarili ko, nung naka-recover ako, nung na-realize yung message, yung purpose, yung reason, sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang maging hatang ang pagiging bulag ko para maabot ko ulit ang mga pangarap ko. Ang point ko, kung ako hindi ko ginagawang hadlang ang pagiging handicap ko, anong pwede maging hadlang sa inyo na walang kapansanan para maabot niyo yung mga pangarap nyo? Okay lang po ba i-share ko sa inyo? Dalawa lang naman, 2 lesson lang na natutunan ko na bulag ako. Sige, sa inyo lang sige. Wala na talaga sila dito. First lesson na tutunan ko. Kailangan po, in one snap of a finger, naniniwala ba kayo? In one snap of a finger, pwedeng tanggalin ni God kung ano man ang meron kayo. Yes! Kung kayo hindi kayo marunong mag-appreciate, wala kayong attitude of gratitude, hindi kayo marunong maging grateful, maging thankful sa lahat na nangyari sa buhay nyo. In one snap of a finger, pwedeng mawala kung ano man ang meron kayo. Ako niyo po? Gusto nyo malaman ang secret ng success? Yes! Bago kayo maging successful, kailangan matuto muna kayo maging masaya, mag-enjoy sa blessings na natatamo ng ibang tao. Bago dumating ang blessing sa inyo. Kailangan gulo lang ako. Nagulo lang. Yun na po. Kailangan Sikapin lang po. Huwag kayo mainggit, huwag kayo ma-insecure, huwag kayo magkaroon ng envious heart sa magandang nangyayari sa ibang tao. Bakit? Pag kayo na-inggit, na-insecure, nagkaroon ng envious heart, 100% success will go away from you. Tama. Kailangan naman po maging grateful, maging thankful sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Maganda man po o hindi. Open doors, sinaradong pintuan ng Diyos, maging grateful, magpasalamat tayo. Bakit? Hindi natin alam po anong purpose ko. Lahat yan para sa kabutihan natin. Tama? Pangalawang lesson na tutunan ko. Okay lang po ba each and every person in this room audience participation? Yes. Okay lang po ba each and every one of you just think right this very moment, just think of one person. Just imagine one person na pinakamamahal niyo sa buhay. Asawa, anak, yung mga anak, magulang niyo, boyfriend, girlfriend, kung sino man ito, basta tao. Just imagine one person na pinakamamahal niyo sa buhay. Na-imagine niyo na yung taong pinakamamahal niyo ngayon? Yung taong pinakamamahal niyo na ini-imagine niyo ngayon, isipin niyo na andito sa harap ko. Okay? Sa harap yung pinakamamahal niyo sa buhay, may 2 ilaw, may mga bulaklak, maluwanag yung lugar, may mga nag-live and coffee. Then lumalapit kayo sa pinakamamahal ng tao sa buhay, habang umiiyak kayo, tinititikan nyo yung taong pinakamamahal sa buhay na ini-imagine nyo yun. Tinititikan nyo sa salamin, habang tumutulo yung luha nyo sa salamin. At nagsasabi kayo ng I am sorry. I love you.
Habang tinititigan nyo, nakapikit na yung pinakamamahal nyo sa buhay. Nakahiga ho yung pinakamamahal nyo sa buhay. Ini-imagine nyo sa ang pinakamamahal sa buhay, nakahiga na, hindi na ho nakakasagot ng I love you po. Okay lang, napapatawad kita. Napatawad na kita. Hindi na ho makakasagot yung pinakamamahal nyo sa buhay na ini-imagine nyo. Bakit po? Kailan? Masakit po ba? Hindi kayo umiiyak dahil patay na yung pinakamamahal nyo sa buhay na ini-imagine nyo ngayon. Umiiyak po kayo dahil ang dami nyo gustong sabihin, ang dami nyo gustong gawin, pero hindi nyo nasabi, hindi nyo nagawa. Huli na ang lahat. Bakit kailangan natin hintayin umabot sa ganong senaryo na umiiyak kayo, nagsusorry kayo, nagsasabi kayo ng I love you, pero hindi na ho makakasagot? Bakit kailangan natin hintayin may mamatay sa mahal natin sa buhay? Ba't hindi natin matutunang i-appreciate sila habang buhay? Ba't hindi natin kayang pahalagahan yung mga mahal natin sa buhay? Yung mga tao pinadala ng Diyos na nakapalibot sa atin habang naandyan sila. Hindi natin alam kung kailan sila kukunin ni God, much worse. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni God. Ba't hindi natin matutunang i-appreciate sabihin ng I love you yung mga mahal natin sa buhay habang naandyan sila? Andyan pa po ba kayo? Yes. Yun lang po. Anong point ko po? I've learned it the hard way. In one snap, nawala ho ang paningin ko. Kaya sinishare ko sa inyo para hindi nyo nahudaanan yung pain, yung depression na dinaanan ko. Bakit? Matuto na tayo mag-appreciate na kung sino man na pinadala yung opportunities na meron tayo ngayon. Ako nyo po, when was the last time we prayed, God, salamat sa mata ko. Dahil sa mata ko ito, nakakakita ko, nakikita ko beauty ng ginawa mo, nakikita ko sura ng asawa ko, ng pamilya ko. Nakikita ko yung prospects ko, nakakalakad ako kung saan-saan. God, salamat sa mga kamay ko dahil nakakapagsulat ako, nakakapag-OPP ako. God, salamat sa paa ko dahil sa mga paa ko, nakakalakad ako, nakakapunta ako sa gusto kong puntaan. When was the last time you prayed na nagpasalamat kayo sa binigay ng Diyos? Baka pag-isip nyo, God, ang hirap-hirap ng buhay. Puro tayo reklamo, sabi nga ni Sir Elmo kanina, di ba? Puro tayo complain. Ako nyo, ba't ang hirap ng buhay ko? Ba't yung ganito? Ang yaman niya, ba't ganito ako? Ba't ganito buhay ko? Ba't walang sumasali sa akin? Bakit puro rejection? Lord, tingin ng ganito. Baka puro tayo hingi, puro tayo reklamo. Tama? God, ang init-init. Init? At ang lamig. Ang lamig. Hindi na alam ng Diyos ang gagawin niya. Pag malamig, nagre-reklamo. Pag mainit, nagre-reklamo. Anong gagawin? Hindi na alam. Lahat na lang may reklamo. Tama? Alam mo kung bakit hindi pa tayo kumikita? Sabi niyo kung bakit? Stop complaining. Stop reasoning. Stop blaming. Stop justifying. Start working to start earning. Ako nyo, kung meron dito sa kwarto itong pwede magreklamo ako. Hindi ko kaya sa rel mo. Sir John, hindi ko kaya pumunta dyan. Si Buyan, ano gagawin ko dyan? Baka maligaw ako. Paano pag naligaw ako? Paano pag umalis sa rel mo? May pinuntahan. Naiwan ako. Paano? Ako may karapatan magreklamo. Tama? Kung meron dito tao sa seminar room na to, sa branch ng office natin ng Global na pwede malisin na tao, ako ho, pwede ko sisihin na ko tama, hindi ko na magkagustuhan to, di ba? Pwede ko sisihin, pero I did not, hindi ko ginawa. Kung meron dito pwede mag-justify, hindi ko kaya yan. Kung meron dito pwede mag-reason out, hindi ko kaya. Ako, pero I did not. Hindi ako nag-reason out, hindi ako nag-complain, hindi ako nag-justify. I started working, that's why I am earning. Showing back lang o, nung time na recover na po, tinanggal ko ang negative label na binigay ng society sa akin. Aming negative label na nakakabit sa pagkatao ko. Person with disability, handicap, tinapo po ho yan. Hindi ko hinayaan, bigyan ako ng limitasyon ng society. Sabi ko sa sarili ko, tapo niyan, walang limitasyon. Bakit? Abundant. Ang Diyos natin, diba, hindi nga ako binibigyan ng limitasyon, bakit ibang tao yan, bigyan ako ng limitasyon. Kung kayo po dito, binigyan kayo ng limitasyon ng society natin, ano yun? Wala yan, pinangarap na mahirap, yung mamamatay na hirap. Tapon niyo yung negative label na yan. Kung ang tingin niyo, tamad yung mga tao na yun, tapon niyo, huwag niyo bigyan ng negative label ng mga tao, tama? Huwag niyo i-discriminate sa mga tao. Kung sa tingin niyo mahihayin kayo, tanggalin niyo yung limitasyon na yan. Wala tayong limitasyon. Tama? Kung ako nagagawa ko, ba't kayo hindi? Nung natanggap ko po yun, another life-changing event na nangyari sa akin 5 months ago. Gusto niyo malaman kung ano nangyari? From top to bottom, 180 degree turn. Yung 5 months ago, may nagpakilala po sa akin ng negosyo. Kung ano yung pinakita sa inyo dati, ganyan-ganyan din ho. Pero hindi kami na nung one-on-one. Pakita. Sabi ko, tama na yan. Sabi niya, bakit? So, wala akong makita. Kita ka na pakita, wala akong makita. Pero you know what? Nung napagpinakindang ko yung taong yun, I believe. Sabi ko, ito palang negosyong A-Global. Pwede sa akin, bakit? Wala palang discrimination sa A-Global. Sabi ko,
Kung walang aim global, saan mo ako ilulugar? Ilang likod ang mamatayin ko para kumita ako ng 24,000 pesos sa araw-araw. Kapag nyo, sa aim global may kumikita, grade 1, graduate. Nag-aral grade 1 lang, grade 5. Meron dito lawyer, doktor, ano pa, out of school youth, housewife, senior citizen, nanay, tatay, lalaki, babae, gano'n. Lahat. Walang limitasyon, walang diskriminasyon. Kung kayo pwede kumita ng 24,000 pesos every day, pwede din pala ang mga bulag, mga kapasana sa kaya ko. Kaya nag-isyo akong in-global, walang diskriminasyon. Kung walang in-global, again, saan nyo ako ilulugar? Anong pwedeng ikabuhay ko? Paano na po ako kung walang in-global? Ako niyo po yung point ko? Sa akin po, ang point ko lang po, yung sa akin, walang limitasyon sa in-global. Pwede lahat tayo. Ako niyo? Ang sa akin, gusto niyo po bang malaman kung sino nag-introduce ng negosyo sa akin? Baka kilala lang. Baka sakali lang mong kilala ng Cebu. Our chief marketing officer, ang direct sponsor ni Paolo Orellana. What's my point? If Sir John Asprin, one of the owners of King Global, our chief marketing officer, believe in me, bakit ako, si Paolo Orellana, hindi maniniwala sa sarili ko? Kung ang may-ari naniwala sa kakayanan ko, ba't ako hindi? Kung sa inyo may nagsasabing hindi ko kaya yan, hindi para sa inyo yan, huwag niyong pansinin. Bakit? Kung ang Diyos naniwala muna sa inyo bago kayo naniwala sa sarili niyo, ba't kayo mismo hindi maniniwala sa sarili niyo? Tama. Hindi nga kayo naniniwala sa sarili niyo, pero ang Diyos naniwala sa inyo, ba't kayo pa? Ano? Believe, maniwala kayo kaya. Kaya natin to. I walk by faith, Amen. Not by sight. Amen. Ang point ko na po, safe to say, lahat kayo nakakakita dito. Tama? Nung present sa inyo yung global, hindi ko alam kung anong date, kung anong araw kayo sumali o nagustuhan yung global. Nung pinakita sa inyo yung global, ang dami yung ina-analyze. Tama? Nung pinakita, nasulat po ba si Sir Elmo kanina? Nung sinulat si Sir Elmo kanina, marami yung ina-analyze sa mga sinulat niya. Tama? Maniwala kayo, too much analysis will lead to paralysis. Tama. Kaka-analyze, mapag-iiwanan mo kayo. Pag na-analyze mo, tama na. Gawin na natin. Again, stop complaining, stop blaming, stop preaching, stop justifying. Let's all start working so that we will all start earning. Ang point ko lang po, sa kinukwento ko, 4 or 5 months ago, may present pinakita sa akin ng global, and I believe na para sa akin ito, ano po nangyari sa akin? Palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki ang kinikita ko na ho. Ano pa po? Ano pa po? Naalala niyo binibigay ko sa nanay ko dati? Nakakakita ako nun, tama? Ngayon po, bulag ako na ibibigay ko sa nanay ko weekly. And I am blind. Wala man akong makita, pero dahil sa global, malaki na ho ang aking kinikita. Uulitin ko, wala akong makita, pero dahil sa global, malaki na ang aking kinikita. Kayo po ba nakakakita? Yes. Kayo po ba nakakakita? Yes. Magkakano kita? Ako wala kita, nakikita. Kayo may kita, wala. Okay, sabi niyo. Pero lang po ito, dahil sa global po, hindi ko na ulit naaabot ang mga pangarap. Dahil sa global po, nabigyan po ako ng pangarap. Ginamit na binig ko na ng Diyos ang global para maabot po ulit ang mga pangarap. Ang sa akin lang po, share ko lang, malapit na po ako matapos. Ang share ko lang po, may girlfriend po ako. Okay. Girlfriend na ako, no? 4 years na kami, hindi na kami matitibag, no? 4 years. Yung girlfriend ko po, matalino yun. Maganda na matalino pa. Siyempre. Proof ko sa inyo bakit matalino. Yung girlfriend ko po, graduate ng nursing sa Far Eastern University cum laude. Yung girlfriend ko po ngayon nagme-medicine. Out of 600 students, nasali na po siya, yung kami 4th year. Out of 600 students, pang number 15 po ang girlfriend ko. Okay, parang may napansin ako May napansin ako sa inyo. Nung binanggit ko yung girlfriend ko, maganda matalino. Wow, parang pa kaya, di ba? Testing natin na. Yung girlfriend ko po, maganda yan matalino. Pakita ko yung picture. Yung girlfriend ko po, maganda matalino. Parang pa kayo. Diba?
nung binanggit ko po, ang direct sponsor ko po, si Sir John Aspirin. Diba? Nung in-introduce ako, Mr. Elmo, Paolo Villana, visually impaired. Parang unfair, ano? Sa kanila puro itsura nila, mga ganun, pagdating sa akin, pagka nalamang bulag, palakpak, parang may discrimination pa rin, ano? Hindi ako makapag-walk out. Ano po, ito po? Yung girlfriend ko po, mayaman po sila. Parang doktor-doktor yung magulang. Isipin niyo po, nung walang in-global, ano pwede ko may pangako sa girlfriend ko sa pamilya? Wala. Tama. Magandang lahi lang. Parang ayaw nila pumayag dito. Pero yung sa akin po, nung dumating ang in-global, given na ho yung magandang lahi, pero ngayon po nasisigurado ko yung mapapangasawa ko, magbibigyan ko ng magandang pinag-usapan. Pero po, konting background lang po, sa girlfriend. Nung nasa Baguio po ako, may naging girlfriend ko dalawa. Hindi ko sabay. Okay? Nung naging girlfriend ko dalawa, meron silang nanay, tatay, siyempre, di ba? Nakausap ako nung magulang, sabi ng nanay sa akin, paano pwede kayo maging mag-boyfriend, girlfriend ng anak mo? So, yes. Pero hindi kayo pwede maging mag-asawa. Ha? Bakit? Kasi gagawin mong katulong, alalay, yung anak ko habang buhay. Kasi bulag ka. Paano kaya kasakit? Sa mga lalaki dito, sabihan kayo yung nanay ng girlfriend mo. Masakit? Masakit. Diba? Pero hindi mo ako nagalit doon sa magulang, sa nanay. Bakit? Naiintindihan po yung nanay. Bakit? You want, dito sa parents, mga parents dito na may anak ko, ano, babae or lalaki na to. You want the best for your child. Kung ano yung gusto niyo sa, yung pinaka-best para sa anak ko. Bakit? Pinalaki niyo yan, binigay niyo yung best para sa anak niyo. And that very moment, kung kaharap ako ng magulang ng dati kong girlfriend, ang sabi sa akin, na hindi anak, magiging katulong kalali lang ako, yung anak nila, naiintindihan ko bakit. Bulag ako, wala akong negosyo, wala akong pera, wala akong kwarta, pera. Oo, wala akong pera. Wala akong may bibigay na magandang kinabukasan doon sa girlfriend ko. Naiintindihan ko yung magulang, tama? Kahit masakit sa akin. Kayo po dito sa mga magulang dito na may anak na babae, sabi natin legal age, pumunta yung anak nyo sa inyo. Pa, ma, boyfriend ko, bulag. Kaya niyo tanggapin? Siguro sa hindi. Sir, ulitin ko po, bulag ko yung kaharap nyo, ha? Hindi. Bakit? Tama, sir. Hindi ka agad-agad. Tama? Bakit? Anong pwedeng may ibigay na magandang kinabukasan sa anak nyo? Siyempre, mag-iisip kayo ng best, eh. Hindi yun yung best para sa anak nyo, tama? Eh, paano kung pumunta yung anak nyo? Pa, sir, huwag ka na sumagot, masasabitan mo ko, eh. Sir, huwag nyo akong tatawagin bulag, masakit ito, blind na. Yung ano, sabi natin yung anak na pumunta ngayon, yung pinakilala, pa, boyfriend ko, blind. Pero may ari ng mall sa Cebu. Tatagapin niyo yun eh. O, ang bilis magpago ng isip ko. Loko. Hindi, tama rin, sir. Bakit nakakasigurado si sir, na yung mabibigay ng lalaki, kahit visually impaired, kahit may handicap, yung best para sa anak niya. Tama? Naiintindihan po kayo, sir. Kayo po yung mga magulang dito, hindi po kayo kung pera. Ang iniisip nila yung kapakanan ng anak mo. Eh, nung sabi nila, hindi ko ako yun eh. Hindi ako yung yun. Eh, ngayon, balik ko po yung magulang nung sabi sa akin, ano ka ngayon? Nawalan ka na magandang lahi, ano? Wala ka na. Pero bakit, again, kung pumayag ko, hindi ko girlfriend yung girlfriend ko ngayon. Everything happens for a perfect reason. Yes. Nung time na nabulag po ako, 2001, ayoko na po magkaroon ng anak. Tanong niyo kung bakit. Eh, lalaki ako. Magkakaanak mo. Lalaki. Ang point ko lang po, ayoko na magkaroon ng anak. Bakit? Hindi ko makikita magiging itsura ng anak ko habang buhay. Masakit mo yun sa nilidubot naman ko, hindi ko makikita ang itsura. Masakit mo. Kayo mga parents dito eh, makikita niyo itsura ng anak ko, natasasal pa kayo minsan eh. Pagkakasok dito vlog, ang suga pa mga. Pero ngayon mo, wala na akong pakilang hindi ko makikita itsura ng anak ko. Alam niyo bakit? Nasisigurado ko magbibigyan ko ng magandang kinabukasan. Yes. Sa akin lang ho, sa in-global for 3 months, maniwala kayo sa hindi. 3 buwan lang ho. Ano ba ngayon, August? June, July, August, since June, sabihin natin May.
May, June, July, ngayon, August. For almost 4 months, halos maikot mo na ho ang buong Pilipinas tayo sa global. Kayo po, bahay, office. Ako po, buong Pilipinas, nalilikot ko na ho. Last week, nasa Palawan. Yung isang linggo po, kasama po si Sir Elmo, Bacolod, Ilocos City. Next week po, Dipolog, Usawit, Cagayan de Oro. Bukas po, Ormoc, tapos Catbalogan. Next week po, Pluto, Mars, Venus. Hindi ko na mo alam. Layo na. Yung sa akin lang po, kung hindi mo ako visually impaired, handicap, kung walang aim global at ako po isang bulag, hindi ko magagawa ito. Tama? Abnormal po ang mundo natin sa aim global. Ako po, bulag, handicap na andito sa harap, pinapalakpakan niyo po. Hindi po magagawa ito sa labas. Tama? Para makaikot ako ng iba-ibang lugar, magtatawag yung mga yan para matahimik po sila. Tama? Dito po, nabigyan po ako ng opportunity. Yung kahinaan ko, naging kalakasan ko naman yun. Yung disadvantage ko, naging advantage ko na. Again, yung weakness ko, naging strength ko na. Each and every one of you, meron mo tayong kahinaan. Tama? Yung kahinaan nyo ho, hanapin nyo, at gawin yung kalakasan nyo ho yan. Huwag nung hayaan na yung kahinaan nyo, hanggang kahinaan nyo lang nyo. Mapanghihinaan na ho kayo na. Ang duluan nyo. Basta naintindihan nyo lang yan. Ang sa akin lang po, again, yung kapansalan ko, hindi ko mo ginawang hadlang ang pag-inugulan ko para maabot po ang mga pangarap ko. I did not quit. I did not stop. I did not give up. Kung kayo po, nahihirapan kayo, don't quit, don't give up. Bakit andito po ako sa harap ng mag-challenge kayo? Hindi po ako nag-quit na aabot ko ng mga pangarap ko. Mas marami kayo pwede magawa kaysa sa akin. Tama? Ano pang ginagawa niyo? Kung sa akin, nababago ng aim global ang buhay ko, mas malaki ang chance na mabago ang buhay ko. Paano po? Kung sa akin lang po, ang aim global, hindi po ito 100-meter dash. Anong ibig sabihin ng 100-meter dash? Na pag nauna na sila Joseph Slim, nauna na yung mga Charles ng Ryan, nauna na si Ma'am Flor Andales, tama po ba? Nauna na sila Sir Lou Yanok, and wife na si Ma'am Gian. Nauna na sila Julius, mga top earners ng Cebu. Pag sila nakarating sa finish line, uwian na. Hindi po, ganun po ang 100-meter dash, paunahan. Tama? Ang aim global is marathon. Magna 9 years na po ang aim global. Tama? Paano ang marathon? May mauuna, may mauhuli, pero lahat tayo makakarating sa finish line. Just don't give up. Mag-go kayo mag-look up. Kung nauna na yung mga top earners ng aim global, mga Hall of Famers ng aim global, sa finish line, kung si Joseph Lim nauna na sa finish line, so you can do it as well. Pwede nyo magawa, pwede rin kayo makarating sa finish line. Kung sila Sir Lou nakarating na sa finish line, pwede rin kayo. Kung si Flor Andales nakarating na sa finish line, pwede rin kayo. Huwag lang kayong mag-give up. Don't quit. Andiyan na tayo, huwag kayong mag-quit. Lahat tayo makakarating sa finish line. Pag may nauna, may nahuli. Pag may nauna, may susunod. Tama? Pag may nauna, merong susunod. Kasi nyo, pag may nauna, may pag may nauna, merong pag may nauna, merong sino susunod? Ano kayo? Ako muna. Kapag mamadali kayo, kung malapit sa office, natin si Bukay. Mamadali. Yung iba nga, hindi pa nga member eh. Sabi nga kanina, may mga first timer, di ba? Makakarating sa Pilipinas, hindi pa nga ngayon nagpipili. Ayun yung counter, magbayad muna kayo. Ngayon, makapunta ng Pilipinas, hindi ka naman yung global. Ang sa akin lang po, kung sila Joseph Lim nakarating na sa finish line, sila Flor Andales, yung mga top earners ng Cebu, if God did it for them,